Mat po muli sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa amin upang makapag-aral ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos sa pamamagitan ng napag-aralan namin at sa pamamagitan ng bansang Israel. Nagpapatunay na ikaw ay buhay at nananatiling may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo kami na maunawaan ang panalangin namin ay naway gabayan kami ng iyong banal na Espiritu at ng iyong salita upang maintindihan namin at maunawaan namin ang iyong kagustuhan sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, gabayan mo po kami magmula sa simula hanggang sa matapos ang Bible Seminar na ito. Nawabuksan mo po ang kanilang puso at ang kanilang isipan at tunay nga po na maunawaan nila ang iyong mga salita. Samahan mo kami, Ama, at sana, Panginoon, magkaroon pa po ng habag at awa sa mga taong narito ngayon na lalo na hindi pa naliligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Muli, good evening po sa inyong lahat. So, ikatlong gabi na tayo ngayon. Napakarami natin na pag-usapan since day one. No? Day one was all about the creation of God, no? The existence. At nakita natin, no, since day one, so many evidences. Napakaraming ebidensya. Archaeological, no? Napakaraming ebidensya. And pag-develop ng science, ang lahat na nakikita ngayon ng mga scientists is what is written in the Bible. No? So, sayang nga lang at yung iba siguro, hindi naka-attend. Pero, ito lang mga Bible seminar. Lagi may Bible seminar. So, pwede ko po bang may tanong, may bago po ba ngayong gabi? May bago ulit? Pakitaas nga po ang kamay. So, araw-araw nadadagdagan tayo. No? So, sana po, magmula sa simula ngayong gabi na ito hanggang sa matapos, tapusin na po natin itong Bible seminar. So, 3 gabi na lang. No? So, napakalapit, napakabilis na ng panahon. Nung isang araw, kanina lang po tumawag yung aking kamag-anak. Sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, dito ko sa Manila Center Church. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? May Bible seminar ako. Sabi ko, attend kayo. Sabi ko. Aking mga relatives, I was encouraging them to attend the Bible seminar tonight. Sabi nila, oo sana, kaya lang, ang layo. Diba? Ang traffic. So, naisip ko rin, oo nga naman. Pero, binalikan ko kaagad siya. Sabi ko, saan nag-aaral yung mga anak mo ngayon? Siyempre, dapat mabilis tayo. Yung isa sa Ateneo, yung isa niya sa Lasal, isa kayo nakatira. Di ba layo din? Ang layo din doon ah. Yung bahay nyo, nandito ko tayo. Yung mga anak mo, pinag-aaral mo sa Ateneo, yung isa nasa Lasal. Bakit mo doon pinag-aaral? Sabi ko sa kanila. Bakit doon? Siyempre naman. Siyempre, of course. The quality of education is different from this school. Siyempre. Yun na nga. Ganun din, kako. Ito aming Central Church, bagamat malayo sa inyo, pero may kalidad. Hindi ba? Ganun lang naman, di ba? So, yung iba sa inyo malalayo, di ba? Pero pupunta ba kayo sa malapit sa church nyo kung dadali naman kayo sa impyerno? Di ba delikado, no? So, dito na tayo sa malayo. Tsatsaga-tsaga na natin. Total, wala naman tayong masyadong mahabang oras, no? And since day one, napakarami natin na pag-usapan, napakaraming ebidensya, at masasabi mo, hindi mo na maitatanggi na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos because of the prophecies have been fulfilled. Napakaraming propesya na ang naganap na, nangyari na, nagkatotoo na. At kahapon, we talk about one nation. No? Isang nation na napakaliit but was chosen by God. Kaya napag-aralan din natin, no? Yung epekto ng kasalanan ng unang tao ay ngayon ay tinatamasa natin. Ano yung isa doon? Yung pagkakaiba-iba ng ating wika. Di po ba? Hindi pa kakaiba-iba. So yung kung ano yung mga nararanasan ito, latak ito ng mga kasalanan nagawa ng mga nauna sa atin. Yung mga nararanasan natin. At kahapon, we talk about one nation, God's chosen people, and that is what? Who? Israelita. No? They're God's chosen people. May pangako sa kanila ang Diyos. Pinili sila ng Diyos. No? But because of their sins, because of their disobedience, dahil sa kanilang hindi pagsunod, sa pagsuway nila sa yung pangako na ipinangako sa kanila ng Panginoon na pagpapala ay naging sumpa. So, matindi po ang inabot nila. No? Yung biyaya ay naging sumpa. Yung Kanaan na pangako sa kanila ng Panginoon, naging disyerto. Yung isang napakalaking bansa
napakalaking nasyon, ikinalat sa mundo. And that's diaspora. And it's in the history book, no? Hindi naman natin maitati kahit yung mga nag-aaral. Siguro yung iba may college dito, may high school. Mapag-aralan ho natin ito, diaspora, no? Yung history ng bansang Israel. They were scattered. Wala pong natira sa kanila. Kahit isang tao. At sila lang ang bansang nananatiling gano'n na nangyari. Lahat ng bansa, sinakop na iba-ibang bansa, but Israelite people, ibang-ibang nangyari. Bakit walang natira sa kanilang lupain? Kahit isa wala. Kaya yung kanilang, pagkalat sa kanila for almost 1,900, almost 2,000 years, kaya yung kanilang lupain ay naging parang disyerto. No? At yung biyaya, naging kamatayan para sa kanila. Why? Because of disobedience, dahil sa kanilang kasalanan. Balikan natin yung kasaysayan. The time of Noah's flood, bakit nalunod? Bakit binuhos ng Panginoon ang tubig na kabadot sa ating mundo for 40 days and 40 nights? Because of sin. So since time immemorial, sa kasaysayan ng mundo, no, napakarami ng nangyari na nakasulat dito sa Bible na nagkatotoo. Meaning, yung mga nangyayari sa kanila, isinulat ng Panginoon thousands of years before it happened. Ang Diyos ay hindi tumitigil ng pagbibigay ng babala sa mga tao pagpatungkol sa kasalanan. But still, people are continuous to do sin. Ito ang napaka-nakakalungkot. At isa nga dito ang bansang Israel. So, that's why, yung mga paghihirap na dinanas sa Israel ay napakatindi. Ito po yung mga hindi ko na po iisa-isahin sapagkat tinakal na po natin yung kahapon. Kaya lang, for the benefit of the newcomers, nire-review natin ng konti. Ito po yung napag-usapan natin kahapon. No? So, grabing paghihirap ang inabot nila. Ito yan. No? At ito po ay nakasulat sa nilang kasaysayan, yung nangyari sa bansang Israel. At ang pinakamatindi dyan, during the time of Hitler, yung Holocaust. No? So, nakatulog po ba kayo kagabi? Kumusta po kayo? Nakatulog naman kayo ng maayos? Yung iba marahil hindi nakatulog. Di po ba? Kasi bakit? Nakakatakot naman talaga yung nangyari sa mga Israelita. At sabi nga doon, kung yung itong mga bansang ito ay pinili ng Diyos, paano tayo hindi pinili ng Diyos? Karumal-dumal. Nakakahindik yung nangyari sa kanila. Yung palo na ginawa sa kanila ng Diyos ay napaka-terrible. Ay paano tayo mga hintil? No? At alam niyo ba kung ilan ang namatay noon? 6 million. 6 na milyong Hudyo ang pinatay ni Hitler. You could just imagine, 6 million. Pinagkalat sila kung saan-saan, pinagpapatay pa sila. And every detail, lahat ng nangyari sa kanila was written in detail in the Bible. Nakita na natin ito kahapon, hindi ko na babalik-balikan yung mga verses. Nakita natin kahapon. Ano po ang ibig sabihin nun? Pagpapatunay na ito ay tunay na salita ng Diyos. Hindi po ba? Kaya po, nakita natin. Kaya, yung mga Israelita ipinili upang maging saksi at maging halimbawa para sa atin. Yun po ang purpose sa pagpili. So, nakita natin ito kahapon. They were tortured, no? Grabing pahirap. Parang hindi na makatao. Tagang hindi, para silang mga hayop. Mas matindi pa sa hayop ang ginawa sa kanila. No? Pinagpapapatay sila kung saan silang mapuntang bansa. Grabing pahirap ang inabot sa kanila. Grabing pahirap ang inabot nila. No? Holocaust. O, Diyos, ito pa history. At ito ay nakasulat sa Bible. No? Detailed, nakasulat. Isaiah chapter 3 verse 17, and the Lord will uncover the secret parts. Imaginein mo, hindi ba yung gaano kadetalye ng Biblia ay nangyari sa kanila? Di ba? Kahindik-hindik, hindi po ba? Papatayin na lang sila, pinaghubad pa sila muna. Kasi bakit? Kailangan magkatotoo yung nakasulat. It has been prophesied. Totoo yung detalyeng nakasulat sa Biblia. No? Pati ang buhok, grabe ang nangyari. Pagpapahirap, grabe ang ginamas nila. Pero kung titignan mo, damit po yan. Ito yung mga sapatos, salamin. Napakatindi. No? At sila ipinag-aralan ng mga Germans. No? Kala nila, magsashower sila. Pero ang lumabas yung
cyclone Bigas. No? Tinignan nila kung paano mamamatay ang tao. Imbis na mag-shower, kasama pati bata. Pati bata po dyan, kasama. Sabi ng iba, ganun ba talaga ang Diyos? Pati bata, dinadamay? Ganun ba talaga ang Diyos? Yes po. Kung sasaliksikin ninyo ang Biblia, sabi nga niya, ang parusa ng Panginoon up to how many generation? Hanggang sa ilang henerasyon. Ganun po. At yung iba, ang pinanghawakan lang ay ang pag-ibig ng Panginoon. God is love. Yes, God is love. But at the same time, God is justice. Let us not forget that. Huwag nating kalimutan yon. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos din ay hukom. And, like ko sasabihin, He will never wink at sin. Hindi siya kukurap sa kasalanan. Because He is holy. No? Kaya tinan mo itong mga Israel, ang tindi ng inabot sa kanila. Hindi lang sila pinahirapan, kundi pinag-aralan pa yung kanilang katawan. And they were being operated without the anesthesia. Kasi wala pa namang anesthesia nun eh. So you could just imagine the pain. No? Imagine mo yung pain na naranasan. Hindi ba tayo pag nagkasugat lang? Lalo na kung nakatapak ka ng pako. Sino ba nakatapak na ng pako? Kunyari, tumalon ka sa bakod, pag baba mo nga ng pako, baka yung sigaw mo marinig hanggang doon sa may Jaka building. Bakit? Sa sakit. Hindi po ba? Sakit kaya makasugat. Sila talaga, they're being operated without anesthesia. You can just imagine how painful it is. Di po ba? Kaya pinag-aralan nila kung paano sila makakaisip ng isang gamot na pain reliever. Kaya sila po yung naka-discover ng unang pain reliever, which is aspirin. Kaya medyo advanced ang kanilang mga gamot. Medyo mahal nga lang, pero advanced ang kanilang gamot. Wala pong tatalo pa sa kanila hanggang ngayon ang kanilang mga gamot. Kaya lang medyo mahal. Hindi lang katawan nila, pati ang kanilang ulo binibiyak. No? Kaya yun, pinagpapalit-palit. Pati yung ulo nila, pinagpapalit-palit sa katawan ng babae. Yung isa, katawan ng lalaki, tinitingnan nila kung pwede yung ganun. No? Talagang pinag-aralan sila. Pinag-aralan. Imaginein mo naman 6 million Hudyo. Kaya, hinayaan po sila ng Panginoon. Ganun po ang nangyari sa bansang Israel. Pasensya na po kayo. At huwag po kayo mag-alala at hindi ako madamot itong nararamdaman kong ubo ay hayaan nyo, ipamamahagi ko sa inyo. Pasensya na po. Grabe kasi yung panahon. Sa Bicol kasi biglang uulan, iinit, tapos puro Bible seminar din, ulan. Next week, Bible seminar naman. Kaya huwag kayo mag-alala at hindi naman ako madamot. Ha? Huwag kayong maingit sa akin. Now, pero hindi po natapos doon. At meron isang talata rito, which what we call the parable. Ang sabihin, isang talinghaga. Pag sinabi mong talinghaga, merong malalim na kahulugan. Luke chapter 33 verse 31, sabi niya, for if they do these things in the green wood, what will be done in the dry? Sabi niya, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay nito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Napag-aralan natin kahapon, ang tinutukoy na punong kahoy na sariwa ay ang bansang Israel. At ang tuyong punong kahoy, tinutukoy ay sino? Tayo. Sino tayo sa harap ng Panginoon? We are all Gentiles. Korean, African, American, Japanese, Filipinos. Basta kung wala kang dugo ng Hudyo, ikaw ay Gentile. Kaya sa harap ng Panginoon, dalawa lang namang klase ang tao eh. Kung hindi ka Israelita, ikaw ay isang hintil. Wala naman po sa kanya Koreano. Wala naman po yan eh. Wala sa kanya yan. Lahat tayo ay hintil kung wala kang dugo ng pagka-Hudyo. At sabi dyan, Ezekiel chapter 36 verse 34, the desolate land shall be tilled. Ang lupain na naging sira ay mabubukal. Now, hindi po natapos yung istorya nila doon sa parusang tinanggap nila sa Panginoon. Hindi naman natapos doon. Bagamat sila ay nakaranas ng matinding parusa. Ngunit, siyempre nakikita ng mga tao na ito, kasi na kahit nung unang panahon pa, alam ng mga nakapaligid sa kanila na sila ay pinili ng Diyos. Diyos, alam nila na itong mga Israelitong iba ang Diyos nito kasi bakit? They witness nung sila ipinatawid sa pulang dagat. Marami nakaalam noon. It has been, parang naging napakalaking chismis noon. At kasi nakikita din nila, na-experience nila. So, ibang-iba taga ang tingin nila dito. Kaya lang, problema nga, sila ay pinarusahan. Kaya sabi na, ang lupain na naging sila ay mabubungkal. Kasi bakit? Nirestore din sila ng Panginoon. Hindi natapos ang kanilang istorya doon sa kanilang
parusa na inabot ng Panginoon. Bagkus, ibinalik sa kanila ng Diyos. At it has been also prophesied. Nakapropesiya din yon. Nakasulat din sa Bible, 1,000 taon ang nakakaraan. No, 1,000 taon na nakakaraan, isinulat na din ng Panginoon. Kaya yung kasaysayan na nauna ng isinulat, yung pagbagsak at saka yung panunumbalik ng Panginoon. It has been all prophesied, no, nakasulat sa Bible. At bakit po sila ibinalik ng Panginoon? Ha? Bakit sila ibinalik ng Panginoon? Hindi para sa mga Israelita. Kasi bakit matitigas ho taga ang ulo niyan eh? Bakit sila ibinalik? Ha? Kasi bakit? Nadudungisan ang pangalan ng Diyos. Kasi nakikita ng buong bansa, ito ba ang tunay na Diyos ng Israel? Eh bakit hanggang ngayon, hindi ba? Kaya ibinalik sila. Hindi dahil sa sila nagbago, kundi nagpangako ito ng Panginoon at nadudungisan ang pangalan ng Diyos. Kaya, ibinalik sila ng Panginoon. At kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira, ay naging gaya ng halaman ng Eden at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. This is the only nation. Ha? Napakatinding milagro ang inabot na makikita mo sa buhay ng mga Israelite, ng mga ito. Walang ibang nasyon, walang iba bansa na ganito ang nangyari. Bakit? For 2,000 years, then in one day, naibalik sa kanila. Pero matindi, after nung declaration ng kanilang independence, the second day, ginera sila. Pero nung ginera sila, if you will look at the history, meron dyan pagkakataon na sila ay ginigera, pero meron dyan yung isang sundalo na napataas ng kamay yung 1,000 sundalo na kalaban nila ng mga Palestina. Bakit po? Nakunan pa po yun sa video. Nakunan pa ng news. O bakit? Sabi niya kasi, nakita ng mga newscaster, yung mga newsmen, na yung isang sundalong Israelita, naglalakad, tapos may mga 1,000 sundalo na kalaban nila nakataas ang kamay. Pero isang sundalo lang na Israel ang nakatutok sa kanila. Pero ang nakataas ang kamay, naglalakad siya, nakataas ng ganun. Bakit po? Ngayon, ini-interview sila, ano nangyari? Bakit kayo natalo nito? Ditong iisang sundalo. Alam mo, sabi nyo sa interview, iyan lang ang nakikita nyo, ang dami ang daming may baril. So, hindi nakikita ng mga tao, yung anghel, yung mga kalaban, nakikita ng yung mga anghel na tumulong sa mga Israelita. Kasi imagine mo, in the one day, nagkaroon ng independence, on the second day, ginera sila. Pero natalo. Habang sila ay ginigero ng mga bansang katabi nila, natatalo nila yung mga bansa. Kaya yung maliit nilang lupain, medyo lumaki na lumaki. Lumalaki na lumalaki. Why? Because of God's divine guidance and protection. At ngayon, nakikilala sila na talaga ang kanilang Diyos ay tunay na Diyos at buhay na Diyos. God is living and God is powerful. So we can see that through the lives of Israelite people. Kaya kung magkagayo, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo, this is the very reason na akong Panginoon ay nagtayo ng maguhong dao, tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. Kaya dati naging ganito ang kanilang bansa. Naging ganito na po sila. Ngayon, ganito na sila. Dati ganito, naging ganito na sila. No? Dating parang basurahan nga eh. Sabi sa Bible, parang isang basurahan. Pero ngayon, alam naman natin, alam nyo ba na ang mga Israelita, they have the best weaponry? Alam nyo ho ba yan? Pag tinignan nyo sa internet, click nyo lang kung ano yung ginagamit nila. They have the best weaponry. Yung panglaban nila sa gera. And they have the best air defense sa buong mundo. You remember, the other day, last week, 150 Palestine rockets were fired towards Israel. Di ba? 150 rockets. Imagine mo yun, ubusan na sila. Pero there's this one big dome, kung tawagin nila. They were intercepted, lahat yun. May mga bumagsak na ilan, pero almost 90-95% were intercepted. Bakit to? See, they have the best pilot, they have the best air defense, they have the best weaponry. Bakit? Kakaunti lang sila eh. Napakaliit nilang population. Pero sila ay nakapaligid sa mga bansang kalaban nila. No? There are billions of soldiers na nakapaligid sa kanila, pero sila ay ilan lang. Ang sundalo nila, wala pang 10 milyon dahil ilan lang population nila. Pero hindi sila mapasok, hindi sila matalo hanggang ngayon.
Bakit po? For what reason? For only one reason. God is alive. And He is protecting Israel. At para makita natin ngayon itong panahon natin ngayon. Kaya napakaganda na po ng bansang Israel. No? Napakaganda na. Kaya nga, ganoon na po sila. Dating parang basurahan. No? At Isaiah chapter 60 verse 8. Nakakatuwa ito. Sabi niya, sino mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Ipinakita ng Panginoong Diyos kay Isaiah yung vision. What will happen? Anong mangyayari sa mga Israelita pag sila ibinalik ng Panginoon? Sabi niya, sino itong mga kalapati na ito na lumilipad na parang ulap? Eh kasi bakit to? Parang kalapati na lumilipad. Ano ba ang kulay ng ulap? Kulay ng ulap, ano? Puti, di ba? Sabi ni Isaiah, pinakita sa kanya ng Panginoon yung vision. Siyempre ito parang mga kalapati na lumilipad na parang puti. Parang ulap. Kasi bakit po? Ipinakita sa kanya ng Panginoon yung pagbabalik, yung restoration ng Israel, isasakay sila sa eroplano. Ano ba kulay ng eroplano? Puti. Tapos yung mga kalapati nila, yung parang bintana nila, di ba parang kalapati ng, bintana ng kalapati. Di ba pag mataas? Parang bintana ng kalapati ang tingin mo. Ipinakita kay Isaiah yon. This is the fulfillment of the prophecy. No? Kaya po, noong 1991, nagkaroon ng Operation Solomon na ibalik sila. Kaya, bagamat sila ikinalat ng Panginoon, for almost 2,000 years, they control the world economy. Bakit po? Hindi lang sila ibinalik sa kanilang lupain, kundi binigyan sila ng ibang klaseng talino. Matatalino po yan mga yan. Sa totoo lang. Matatalino, kaya lang mayayabang din. Eh kasi alam nila eh. Eh syempre siguro kung mga Pilipino, di lalo na mas mayabang tayo dyan. Kung alam natin na tayo ang pinili ng Diyos, syempre mas mayabang ang Pilipino dyan. Di ba? Oh. Eh sila, syempre alam nila pinili sila ng Diyos eh. Kaya alam ho ninyo mga they control world economy. At alam niyo sa kasaysayan, mga business, ang ginagawa nila, kunyari may business na lumalago, lalaguin nila. Gusto nilang kunin yan. May style sila dyan. O order ng order. Alam mo yung style sa business na order. Tapos biglang gitigil nila. Babagsak yun. Kukunin na nila yun. Bibili nila yung company. Ganun po. Kaya, kahit yung Manhattan Bank na nagpapautang sa buong bansa, no? Ang pinaka-leader po niyan, puro mga Israelita, mga Hudyo. Sino pinakamayaman? Bill Gates. Kilala niyo yan, di ba? Bill Gates. No? Kasi bakit? Zephaniah, sabi niya, I will give you honor and praise. Hindi lang sila ibinalik, kundi bibigyan sila ng ibang klaseng talino. No? Ibang klaseng talino. Napakatindi, napakatalino. Kaya ganito po ang nangyari sa kanila. At dito, Isaiah chapter 60 verse 5, napag-usapan natin kahapon, kaya lang for the benefit of the newcomers. Bakit sila mayaman? Hindi naman siyempre, ang Diyos ay nagbukas sa langit at binigyan sila ng pera, bumagsak ang, hindi ba? Hindi naman ganoon siyempre. Ngayon, bakit napakayaman nila at napakalakas? Because of this. Kung magkagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak. Bakit? Nung ibinalik po sila sa bansang Israel, they have this kind of thing na nandyan po sa Dead Sea. Ano po yun nandyan? Uranium. No? The best uranium in the world. Kaya, sabi doon, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Anong kaugnayan nito ngayon, sa panahon natin ngayon? Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Siyempre po, bakit? Ano ba ang pinakakaabalahan? Ano ang pinakakagastusan ng malalaking bansa ngayon? To build what? Nuclear weapons. Hindi po ba? O saan sila bibili? Sa Israel. Kaya po, napakayaman nila. Napakadami nilang pera. Kaya, pag-aralan ninyo ito. Kaya sabi sa Matthew chapter 24 verse 32, kaya basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Again, this is a parable. Isang talinghaga. Sabi niya, pag-aralan ninyo ito. Sabi niya, pag nakita ninyo ang puno ng igos ng kanyang taga, kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na. Sabi niya, ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. So what does it mean?
Ano ibig sabihin itong talata na ito? Fig tree, puno ng igos, anong tinutukoy niyan? Ang bansang Israel. Branch at leaves, yung sanga at dahon, malakas na po sila ngayon. No? Strong country. Independent. Strong country. Ano yung summer naman at tag-araw? Ay mainit. Weather condition po ba yan? It's not a weather condition. But it refers to Jesus' second coming. Yan po yan ang ibig sabihin. No? Ngayon, they were restored. Naibalik na sila. And actually, Israel's recovery is the last sign of Jesus' second coming. Now, today's topic is all about the last days. Kaya huwag po kayo matutulog. Baka mamaya biglang mag-rapture. Naiwan kayo, tulog-tulog kayo dyan. Huwag na huwag kayong kukurap. Napaka-importante. Matthew chapter 24, verse 33 hanggang 35. Gayon din naman kayo kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya yung Israel hindi pwedeng hindi natin pag-aaralan kasi parang siya ang ating relo eh. Yung relo, di ba? Tik-tok, tik-tok, tik. Alam natin, malapit na. He is God's timepiece. Siya ang relo natin din. Alalaman natin na malapit na ang muling pagbabalik. Senyales sa mga, what are the signs? Nakakatulong ba ito sa atin? Yes, of course. No? Pag nakakita kayo ng no left turn, bigla ka nag-left turn, what will happen? Diyan sa EDSA, laki-laking sign, no? Bawal tumawid, nakamamatay. Di ba, laki-laki dyan? Pero yung mga tao, tatawid, titigas ng ulo. Kaya nga may signs. Why? What are the purpose of the signs? For us to be warned. Para tayo pagsabihan. That's the purpose of the sign. Di po ba? No right turn. No U-turn. Mga Pilipino, mamaya nagbarilan sa traffic. Pag right turn niya, may kasalubong, barilan. Sige. Kaya may signs eh. If we will not follow the signs, kung hindi natin paghahandaan o susundin ang senyales, ang signs, may paglalagyan tayo. Delikado po ang ating buhay. So, senyales sa mga huling araw. Is it in the Bible? Nakalagay po ba sa Bible? Napakaklaro. Samantalang siya'y nakaupo, ako na po magbabasa. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. So, yung mga disipulo ni Jesus Christ, no? Sabi niya, pinipilit siya, sabi mo naman sa amin, bossing. Baka may bossing naman. No? Pinipilit siya. No? Sabi mo naman sa amin, ano mga tanda ng muli mong pagbabalik? Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman. Sapagkat, eto na. And what are the signs? Marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan, mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. So, kaklaruhin natin. Ano yung mga senyalis na binigay ng Panginoon? Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay sa kapagitaan at kayo papatayin at kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay ano raw? Lalamig. Isa-isahin natin. Habi sa Luke chapter 12, verse 56. Kayong mga papagkunwari, marunong kayo magbigay ng kahulugan sa inyo ng lupa at langit. Subalit, bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Di ba tayo? Pag yung tag-ulan, di ba? Pag alam natin ng ulan na, nalalaman natin. Kasi may sinyalis, di ba? May namumuong clouds, tapos medyo alam na kumikidlat-kidlat. Sinyalis ito, uulan ito.
Pero sabi ng Panginoon, nakikita yung sinyalis, pero yun na nangyayari sa kapaligiran ninyo, hindi nyo nakikita. Ba't hindi nyo nakikita ito? Ngayon, ano yung senyales? Senyales sa mga huling araw. Love grows cold. No? False prophets, famine, paggutom, pestilences, mga karamdaman, lindol, rumors of wars, balibalita ng digmaan, at saka ang ebanghelyo, gospel. Ito po yung nakasulat, detail, na sa binasa natin kanina. Ito yung mga senyales na makikita natin. At masasabi natin, pag-aaralan natin ito, totoo ba ito nangyayari ngayon? Ito po pag-aaralan natin ngayon. No? Ready na po kayo? Ready na kayo? Wala po matutulog, ha? Bawal matulog. May kaput po dyan sa likod. Okay. So, isa-isayin natin. What is the last sign? Recovery of Israel. Nakita natin. They're being restored. Recovered already. Sila ang pinakahuling sinyales. And there are no other signs that we're waiting. Pag tinignan mo ang scripture, wala na tayong ibang hinihintay na sinyales. Lahat po ay doon, nakikita na natin ngayon, nakalabas na ang sinyales. Lahat ng sinyales, nakikita na natin. Kaya pag-aralan ninyo to mula sa puno ng igos, ang kanyang taringhaga, kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong ng mga dahon, alam niyo, malapit na ang tag-araw. Hindi po ba? Sila po ang pinakahuling sinyales. Fig tree is all about Israel, branch and leaves, independent. Jesus' second coming, yung tag-araw. Nakita natin, di po ba? They controlled the world economy. They were restored by God. Ano pang hinihintay natin? Wala na. We're just waiting for Jesus' second coming. So what's the meaning? We don't have much time. Wala na po tayong masyadong panahon. Kaya nga nakikita po ninyo, itong church, itong Life for Mission, church is spending so much, ang laki ng ginagastos pag itong Bible seminar, but the church is not thinking of it anymore. Bakit? Wala nang masyadong mahabang oras. Wala na, anim naman ng pera. Anim yung pera. Manadala ba natin yun? Hindi na. Kaya nga ang church, tinan nyo, susunduin. Di ba? Pakakainin, pagdating dito, kain, sarap kain. Kasi bakit? Naniniwala tayo na wala na tayong masyadong mahabang oras Kasi na nakasulat sa Bible. It is written in the Bible. Kaya, alam mo ninyo itong ganitong gawain, hindi biro ito Kaya ngayong hindi pa kayo maliligtas dito, saan kayo maliligtas? You will never be saved in other church. Alam mo ninyo? Wala na po. Hindi namin sinasabi na kami lang ang may kaligtasan, but if you're going to look at it, if you're going to visit some other, iba. Kasi bakit? Nakalagay din sa senyales. There are so many false prophets. At itong panahon natin, ang napakarami ng false prophets. Alam natin ito. Hindi po ba? Signs of times, for many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Napakarami na. Since time immemorial, napakarami ng lumabas na bula ang propeta at ang pinakamarami. Panahon natin ngayon. Ito matatagal na David Koresh. Sabi niya, ibigay mo sa akin. Ito ay naging isang kulto rin. Noong panahon na yun, sabi niya, yung mga congregation niya, sabi sa mga lalaki, ibigay niyo sa akin ang inyong mga asawa. Wow! Sarap buhay. Bigyan niyo sa akin naman ng mga lalaki. Hindi ko alam kung ano pumasok sa kanilang mga pag-uutak. Ibinigay naman. Ganun ang tao Nakita mo? Nature ng tao. Taga naghahanap sila ng Diyos. Kaya lang, yung mga ito, niloloko. They were being deceived. Sabi niya, bigyan niyo sa akin ang inyong mga asawa para magkaroon kayo ng kapahingahan. Saan sila mapapahinga? Pambira itong taong ito. Di siya hindi mapapahinga. Hindi ba? Kung iisipin mo, ang taong ito, sabi ito mapapahinga. Ayun yan may pahinga. Di ba? Ito yung itsura nito. Serbian, Wow, pati ang itsura ni Jesus Christ. Ang itsura, ito ang problema natin Tinan mo. Ang itsura, ang mga galawan, galawang Jesus Christ. Pormahang Jesus Christ. Hindi ba? Pormahang Jesus Christ, galawang Jesus Christ. Ang daming naluloko. Pati si Father naloko. Tinan mo, pati si Father naisaan. Now, who are this? Alam niyo kung anong simbahan ito? You know what church is this? One of the wealthiest denomination in our country, kahit dito sa Pilipinas. What church is this? Palagay nyo. At
Sana po walang ganyan dito. Pero kung meron dito, para sa iyo talaga ito. Bakit po umalis ka na dyan? Sa totoo lang, if you are a member of this church, wag na kayong magdala-dalawa. Umalis na kayo dyan. Bakit po? Why? These are what? These are the Mormons. Ang kaganda. And look at alam mo, ang nakakataka dyan. Alam mo ba mga member nila? Matalino naman. Abogado, mga justices in some other countries, mayayaman, they're wealthy people. But, wow! Makakapagpatayo ka ba ng ganyan simbahan kung wala kayong pera? These are the what? Latter-day Saints of Jesus Christ, Mormons. Sino ang presidente nito? Warren Jeffs. Kilala niyo to? You know who is Warren Jeffs? Siya ang Warren Jeffs. Siya ang presidente nitong Mormons. But where is Warren Jeffs? Alam niyo kung nasaan siya? He is in jail. Nakakulong. Why? Because they believe in plurality of marriage. Ano sabihin? Alam mo kung bakit nakulong? 2 counts, many counts. Inasawa niya yung mga bata. 12 years old, 14 years old. Imagine mo. At yung mga member, yung iba, binibigay pa nila yung anak nila. Ay talagang may mga topak. Talaga, hindi mo maintindihan. Where is he now? At this is, mas nakakagulat ito. Bakit? Nakakulong ito ngayon. Because he was convicted. 20 years. Then, 20 years, then lifetime sentence. Ang ibig sabihin, hindi sila makakalabas. But what he's doing right now, he is making sermon sa churches. Doon sa atin, ay talagang matindi. Now, I will show you. Siya po ay nasa kulungan. And he was visited by one of his member. Binisita siya ng isang member. Sabi. Khalifa, you can tell anybody who wants to read this message or see the video that they can see it. Even apostates and Gentiles. That they may know that I have been a liar. That I have been a liar. Inamin niya doon sa kanyang miyembro na dumalaw sa kanya sa kulungan. And the truth is truth not in me. I'm not a true prophet, sabi niya. I'm not a true prophet. Don't believe me now. Bakit? Kasi he was in jail already. Nakakulong na. O siguro nasa loob niya, wala na siya magagawa. Hindi na siya makapanloko. Pero nakakapagtaka. Alam mo sinabi nito? Ano yung sinabi ng kanyang miyembro? No, hindi. Ikaw pa rin ang aming propeta. Siguro pinapahirapan ka lang yan sa loob. Kaya nasasabi mo yan. Ay, talagang patigas ng ulo. Antindi talaga nila. Hanggang ngayon, they still believe that Warren Jeffs is a prophet. Is their prophet. Even though he's in jail. For many counts of rape. No? Kailan po nangyayari ito? Ngayon, panahon natin. Ang daming miyembro niyan, isa yan sa malaking denomination. Now, huwag na tayong lumayo. Our very own. We have, syempre, hindi tayo magpapatalo. We have our fair share. Sabi nga, hindi tayo magpapatalo mga Pilipino pa. Hindi magpapatalo. Galing tayo eh. Sino sa atin naman? Wow. Our very own. Why? Meron ba ditong member ng dating daan? Saan po kayo mahiya? Wala po. Kung member kayo niyan, huwag na kayong bumalik dyan. Hindi ko sinasabi, not saying, you attend this church, you don't. No. Look for another church. This church will lead you to heaven. To hell. Not heaven. Darating ka dito sa langit. Why? What does it teach us? God is also like human. Narinig daw ang mga debate nito. God has a what? But. Ang Diyos daw merong puwet. Kasi sabi niya, ginawa tayo na. Kita mo, nakaupo siya. He's sitting on his throne. Literally. Sinasabi niya, kita mo nakaupo ang Diyos, ay di may puwet. Paano uupo kung walang puwet? You can just imagine. Yun. Ano pang pinaniniwalaan niya? No Trinity. Saan ka dadalhin ito? At ang matindi, nawawala, losing salvation.
It's not in the Bible. Nawawala ang kaligtasan nila. You should have to strive hard. Kailangan magsumikap ka para yung kaligtasan mo, masiguro mo until the end. How can you go to heaven kung ganito ang tinuturo? Hindi po ba? Napakalinaw. So, sino pa naman ang iba? This is our very own. Meron po ba ditong ganyan? Again, if you're a member of this church, get out of that church. Sino po ito? Yung dati, ang dating daan. Ito naman, ang tamang daan. Sino naman ito? Best friend itong dalawang to eh. Dating daan and tamang daan. Who are these? These are what? Iglesia ni Cristo. Hinihiwalay ang puti sa dikulor. Yeah? When you go inside the church, dito ang babae, dito ang lalaki. Pero paglabasan ng mga lalaking membro, just outside of their church, babalik sila sa dati nilang bisyo. Hindi po ba? At ang pinakamatindi, what is their teaching? Jesus Christ is not God. He is just what? A prophet. He is not God. You could just imagine. So, if Jesus Christ is not the only way, let's remove John chapter 14 verse 6. Tanggalin natin yun. Let's remove. What is written in John chapter 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Pero ang problema, we cannot just, hindi ba tayo pwede magtanggal? Sabi sa Revelations, hindi ka pwede magdagdag, hindi ka pwede magbawas din. So if you are a member of this church, please, I'm not telling you to attend our church, but please, don't go back to your church. Ito ang pinakamatindi. Appointed Son of God. Ay, magpasalamat kayo dito naman. Kayo naman, grabe naman kayo. Pinahinto niya ng lindol. Kayo naman, napakakuha ninyo yun. You're so ungrateful. Why? He stopped the earthquake. But he cannot stop Cardo. Who is this? Di po ba? Is there a member of this church here inside? Again, please, don't go back. This person will lead you to hell. Ito po magdadala sa inyo sa impyerno. He is the appointed Son of God. Siya mismo si Jesus Christ. Paano naman nangyari yun? Di po ba? Napakahirap po niyang paniwalaan. Kita mo ang mga miyembro niyan, di po ba? Nakita mo naman, ang gaganda. Pero pansinin niyo, minsan, tinitinan ko lang, yung mga singer niya sa likod ng babae, ang gaganda, puro foreigner. Pansinin niyo. Pero yung mga lalaki, mga tsaka. Pansinin niyo. Inoobserbahan ko, bakit kaya? Pag yung mga babae ang gaganda, pero yung mga lalaking singer, pansinin ninyo. Mga mukhang bisangol. Siyempre siguro, hindi ako papatawa, pero you just observe. Tingnan ninyo, bakit? Siyempre, matatabunan siya eh. Pero siyang matabunan yung pinaka-lead singer, tingnan mo naman. Itsura, di ba? You know, this kind of things. And people are being deceived. Tayo, how long have we been deceived by this? Ilang taong naloko nito? How many years have we been deceived? You know who this is? Ano nyo ko ibig sabihin nito? Who's using this symbol? Hindi nyo alam, no? Iwan ko na. Baka naman magalit kayo sa akin. Kung hindi nyo sasabihin, saan nyo nakikita itong symbol na to? What's this? This is what? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Yan ay Cairo. Ito yung ginamit ni Constantine na pinag-drawing niya sa kanyang shield. Ginamit ito ni Constantine, naging Roman Empire. Nilusog niya, he wants to invade, but there was a vision. Sabi niya, nung nagipaglaban siya dito kay Maxentius, I think 300 AD, gusto niya sakupin yung Roman Empire, nagpakita sa kanyang vision ng Panginoon. Nakita niya sa langit. What does it mean? It means Christos. No? Christos po ibig sabihin nito. And this was being used. Since then, this is the first, anong tawag dyan? Christogram. The first symbol that was used
na ipasa na sa pinaglakihan natin. Ano yung kinalakihan natin? Catholic Church. And we were deceived for so many years. How many years? Hundreds of years. And up to now, many people are being deceived. If you're a member of this church, again, wag na kayong bumalik dyan. Wag na kayo, don't go back to that church. Go somewhere else. Look for a church that will teach you how to be saved. Dito, how can you be saved? Even the father doesn't know how to be born again. Hindi niya alam how to teach, how to be born again. Paano? Di po ba? If you're a member of this church, sabi ng iba, bisan, Bible seminar ako, grabe ka naman, pastor, you're very offending. Oh, if I will not offend you, how can you be saved? Sabi ng Panginoon, Bible is a two-edged sword. Kung tinatamaan ka, good for you. Hindi po ba? Ang Hebrews chapter 4 verse 12, sabi niya, the word of God is just like a two-edged sword. Ngayon, kung tinatamaan kayo, pasalamat ka. Bakit? Nangungusap sa inyo ang Panginoon. Kung hindi, may problema. Sabi niya, it's very offending. Ay, are we going to not talk about this? Hindi natin pag-uusapan ito? And this is what's happening right now. Oh, paano? We don't have the luxury of time. We should expose this. Ina-expose lang natin yung mga sa international. What about in our country, our own country? Ba't natin iniiwasan? Because of our loved ones? Because of our belief na nanggaling dito sa mga ito? Hindi po ba? So, yung mga Catholic, Iglesia ni Cristo, ang dating daan, Mormons, don't be offended. Please. Huwag po kayo ma-offend. And this is the right time for you. This is your opportunity. It might be too late. By next year, we don't know what will happen. Hindi natin alam. So this is for your own good. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya, ako ang daan. Wala namang iba eh. O, alam naman natin, ang Catholic sus, ang daming umahe. And you know what happened? What they did? Anong ginawa nila? 10 Commandments. Yes, they also have 10 Commandments. Anong sabi nila? Anong tinuturo sa atin? We have been deceived for so many years. Para ka makarating sa langit, you must follow the 10 Commandments. Yan ba nasa Bible? Hindi. The next few days, we will know. What's the purpose of 10 Commandments? Pero sila, 10 Commandments, yung number 2 commandment, they change. What is the number 2 commandment? Huwag kang gagawa ng mga imahe. Hindi po ba nasa entrance pa ng church nila yan? Tingnan nilang ninyo. Kaya lang, people are being deceived. Why? Because of lack of knowledge. Kasi hindi naman alam kung ano nasa Bible. Yun ang problema. At sabi ko nga, if you want to go to heaven, there's no any other way. Have to read this. Kailangan natin mabasa ito. Hindi tayo pwede magtiwala lang doon sa mga nagtuturo sa atin. You have to read. You have to dig the Bible. So, napaka-importante po nito. So, ano bang gusto ng mga tao ngayon sa isang simbahan? Ha? Ano bang gusto ng ibang tao ngayon sa simbahan? O, siyempre, healing. Nakita mo, napakaraming churches. Ha? Sino ito isa? In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, you will be healed. O, ang daming tao. If that is our practice in this church, kulang itong place na to. This place is not enough. Di ba? Hindi po ito enough. Baka yung unang gabi ko konti, pero ngayon, baka ngayon napakarami, baka ang haba nakapira dyan sa labas. Why? Because these are the needs, physical needs of the people. Healing. But after you have been healed, if you are not born again, you still go to heaven, at to hell. Kahit naman gumaling ka, at hindi ka pa rin ma-born again, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ipirno pa rin. Di ba ba? Pero ang focus ngayon na tao, just like the time of Jesus Christ. Hindi po ba naalala nyo? Si Jesus Christ, bakit? Nagpagaling na nagpagaling. Kasi bakit? Physical matters lang ang kailangan nila. Kailangan nila. At si Jesus Christ, kailangan niyang gawin yan para mapansin siya. Kaya lang hanggang ngayon, pinapractice ng mga tao. Tapos na yung Bible. Noon, wala pang Bible. Wala pang New Testament. Andito pa si Jesus Christ eh. Wala pa yung mga apostle. Pero now, the Bible is complete. Kompleto na po. This is complete. Sabi nga niya, wala itong magkukulang. Hindi itong magkukulang. Ito ay sapat. Hindi itong magkukulang. So, kompleto na. Now, ano pa yung ibang gusto ng tao sa isang church? What do they look for a church? Miracles. Yan. Miracles.
Naikwento ko sa inyo, yung image ni Jesus Christ, nakita nila sa septic tank. So funny. Nakakatawa. Why? Nung nakita nila yung image, doon na sila nagsimba. Oh, this is a miracle. Yung iba naman, nasa puno ng nyug. O, doon na sila. Kinokordo nila. Could you just imagine? Ang tagal ng taong we're being deceived. Oh. Ano pa? Oh, prosperity. This is what we're looking for. This is what most people are looking for in the church. Nakikita nyo, namamayagpag sila Joel Austin. Noong nakaraan, nasa kanya si Kanye West, naging Christian si Kanye West, nagkaroon ng free concert. Galing. Kala mo naman, totoo din. Pero tinan mo naman. But he was just, preaching how to become rich. O, gusto ng tao. These are the weaknesses. Ito mga kahinaan natin. Ito ang hinahanap natin. Tama po, mali. Tama, mali. Tama. May tama tayo, di ba? Tama. Ito ang hinahanap ng tao. Healing, miracles, prosperity. Salvation, ay, saka na lang. Hindi pa ako mamamatay. No, you must be saved. No. Ito muna, pagaling muna. But Jesus said you must, no, saka na yan, saka na. Ito muna. Kailangan maraming pera para. You must be saved. You must be born again. You need to, saka na. Saka na po yan. Miracle muna. Tingnan ko nga kung anong meron sa church doon. May milagro ba dyan? Yun, ang problema. These are our weaknesses. No? Fake healers, look at these people. Look at this person. Most of you know this person. Sino to? Sino to? Oh, kilala nyo. Nanonood kayo, ha? Nanonood kayo. Why? These people, sabi niya, puspos ng espiritu. Pero tingnan nyo kung espiritu ang pumupuspos sa kanya, ha? Tingnan nyo kung espiritu. At people, tuwang-tuwa. Filled of the Holy Spirit. Wow! Filled of the Holy Spirit of San Miguel. San Miguel Beer. Grabe, no? Tao talaga. But now, ano po ito ngayon? He is under the watch of IRS. Ano po yung IRS? Parang BIR yan dito sa Pilipinas. Why? Because he is living luxuriously. At ang matindi, ang asawa niya, hiniwalayan niya. Naghiwalay siya sa asawa niya. At nakita siya ngayon ng mga IRS. He was very luxurious. Ang kanyang mansion, ang kanyang sasakyan, ang kanyang mga... Imagine mo, nag-shopping, gumastos ng 1 million in one shopping. O, dinahuli siya. Kita siya ngayon, unexplained wealth. Ngayon, he's being under watch. Maniniwala tayo dito? Many people are being deceived. At kung may sino man magsabi sa inyo, mas na ninyo narito ang Kristo o nariyan na, huwag din yung paniwalaan. Sapagkat dito ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Nakikita natin to. Kaya sabi na, you have to wake up. O pag-gumising na kayo. And some other people are very comfortable in their church. Kasi nga, ay walang bawal, walang masyadong maliit lang ang misa, isang oras lang, tapos na, wala nang masyado kung ano-ano. O, komportable, okay. But, if it will lead you to hell, paano? At makakarinig kayo ng mga digmaan, mga balibalita ng mga digmaan, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. Now, digmaan. You know what's happening right now? No? Israel, Palestine, grabe, China, US, Russia, US, Syria. Ang gulo ngayon. All over the world. No?
Ang gulo. Napakagulo na. Sapagkat maglalaban ang mga bansa sa bansa at ang karyan laban sa karyan. Magkakaroon ng taggutom at mga libindol sa iba't ibang dako. Di ba? Na-experience natin ito ngayon? Na-experience ito ng buong mundo. Taggutom at lindol sa iba't ibang mundo. Makakaroon laban ng mga bansa. You know what happened? 9/11 sa Amerika. Di po ba? Napakarami namatay dyan. Almost 10,000 people died. Bakit to? Kasi bakit? Ito ang pinaghahandaan ng mga mayayamang bansa. Taggutom. Sabi niya, taggutom. Famine. Imagine mo. Kahit saan napakarami ng bansa ngayon na may taggutom. Ang tindi. No? This is happening right now. Hindi pa kayo gigising? Hindi pa tayo maniniwala sa Bible? Hindi pa tayo 35,000 dying every day because of what? Hunger. Imagine mo? Every day, araw-araw 35,000 na tao na mamatay dahil sa gutom o nakasulat sa Bible. There will be great famines. Luke chapter 21 verse 11. Kakaroon scarcity ng tubig. Dito sa Manila, wala nga kayong tubig. Sa Manila, Quezon City, walang tubig. Kaunti-unti, nararanasan na natin kahit dito. Baka dumating ang panahon. Wag naman, ha? Ligo. Tubig. Ihi na lang. Kasi bakit? Kesa naman. No? Taggutom. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating mundo na nakasulat dito sa Bible. Kahit yung mga dating mayaman na bansa, nakakaranas po ng taggutom. Now, earthquake, wow. Hindi nito bago sa atin. Di po ba? Kailan lang niliglig ang Mindanao? Mabuti na nga lang nandun si Kibuloy. Kung hindi to, baka nagtuloy-tuloy dito sa Manila. He stopped the earthquake, sabi niya. No? Alam natin. At saka ang earthquake ngayon, hindi na, dati noon, mga 5 lang, intensity 5. Ngayon, intensity 6, intensity 7, babagsak ka talaga na. Intensity 7.5, 8, grabe. Anong building ang makatatagal nito? Hindi naman nakadesign na gano'n ang building natin. All over the Philippines, ngayon lang tayo nagitipid yung ating code, building code, kailan lang yung revise? Lately lang po. What that means? Yung mga building natin dito sa Pilipinas, hindi niya kaya. Tumagal ng mga 7, kaya nga, di ba? Sila rin na nagsasabi ng Feebolts. Ano sabi ng Feebolts? When that happens, their prediction is this. Automatic, when that happens, 50 people will die. Imaginein mo, pag nangyari yan. Kasi nga, bakit? Yung ating building, they cannot stand. They cannot withstand the intensity 7 earthquake. Hindi niya kayang pagalan yun. Ngayon, matitibay na kasi nga, nagkaroon ng building code, kaya medyo mahigpit. Pero yung mga building natin, natatagal ng panahon niya, wala pang hindi pa ganoon kahigpit ang building code. Kaya pag nagkaroon ng matinding lindol, marami talaga. Hindi ba, ano bang hinihintay nyo dito sa Manila? Ingat-ingat lang ha, pag may time. Ano hinihintay nyo rito? The big one. Di ba, kaya laging merong drill kayo, di ba? May drill kayo lagi dito sa Manila We're just waiting for it to happen. Nakasulat sa Bible. Di ba ba? Grabe na ang lindol ngayon, hindi na biro yung mga nangyayari. Hindi na ngayon talaga biro ang lindol, ibang klase na ang lindol Kaya magbula noong 12th century, 19th century, ito na itinaas ng paglindol. Di po ba? At hindi. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan ng mga bituin at sa lupay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ano yan? Ugong ng dagat at mga daluyong. Ano po yan? Ano yan? Palagay nyo? Tsunami yan. Ito yung pinaka-worst na nangyari sa history natin. Sa Japan. Di ba? Alam naman ninyo yan. ということでもう船も越えるかもしれません。
あ、車が堤防を越えました、今。船も堤防を越えるかもしれない。May second wave pa. Hindi, no? Japan is one of the richest country in the world. Napahinto ba nila? They cannot stop it. Ano nangyari sa pera nila? Wala nangyari. Hindi po ba? Wala nagawa yung yaman ng pera nila. Kaya nga, wala na pong safe na lugar na yan, sa totoo lang. Wala na safe na lugar. Grabe na. No? Indonesia, 2004, 200,000 were killed. Mga tao po yan, hindi yan mga basura. Tao po yan. These are people. 2008, China, 100,000. Tsaka kita mo yung namamatay, daan-daan libo. Grabe po, di ba? Grabe, daan-daan libo. O ito pinakamatindi. Mga tao po yan, hindi po yan balong-bulong basura. Kailan po nangyari yan? In 2010, Haiti. Ilan na namatay? Almost 500,000. 350,000 died. Kailan nangyari yan? 2010. Ano na ngayon? 2019. Worst. We are expecting for the worst. And it is written in the Bible. Sila'y mapaparam, subalit kayo nananatili at sila lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, siya ay ilululun. At gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. That earth is torn out, climate change. Ito lagi, sa school, pinag-aaralan, kahit ang mga bata, alam na ito, climate change. Iba na yung ating mundo, hindi po ba? Ngayon nga, dapat ngayon, malamig na Pag di December na, init pa rin. Di ba? Dati pag tapak ng bear dito sa medyo malamig na yan kahit sa amin. Hindi napaka-init. Sobrang init. Bakit po? Because of climate change. Alam natin, yung ozone layer natin ay butas na butas na. Sino may gawa niyan? Tao. Because of seed of men. Dahil sa kasalanan ng tao, tayo rin ang napeperwisyo. Global warming. Alam na natin ito. I remember nung aking kabataan pa ako, when I was still very young, and that was very long ago. Bata pa ako, sa probinsya, pag umuulan, hindi ba yung rain, naiinom pa natin? Tama, mali? Hindi ba? Di ba si tatay, yung iba. Di ba ganun din, sa probinsya? Ang sarap, pagka umuulan, di ba? Naiinom natin, sinasahod doon sa, saka ng iniipon, tapos naiinom. Naiinom ko, na-experience ko yun Try it now. Try it now. You will be hospitalized. Bakit? Mataas niya yung effect ng acid rain. Mas mataas niya yung acid content niya. Kaya kita mo, kahit ka mabasa ka lang hindi ka naligo, uubuhin ka, kagaya nangyari sa akin, lalagnating ka. Hindi na siya balansyado. Ecosystem is not balanced anymore. Hindi na balansyado. Kaya nga, in the future, wala nang magiging tahanan itong mga ito. Wala na magiging bahay itong mga polar bears na ito. Bakit? Climate change because of global warming. At ito nakita ko sa internet, The Guardian, ito po ay official newspaper ng UK, United Kingdom. Kailan lang ito nire-release nila? November, November 5. Kailan? 2019. Ano sabi ng mga scientists? Climate crisis. 11,000 scientists warn of untold suffering, sabi niya.
Oh, that's the official newspaper of United Kingdom. What about the US? Washington Post. More than 11,000, the same, newspaper, they pick up the headlines. More than 11,000 scientists from around the world declare a climate emergency. Kailan naman ito nirelease? Kailan lang din ito? October 9, 2019. They were what? Calling for a climate emergency. Ang tanong, do we have the luxury of time? Meron pa ba tayong mahabang oras? Wala na. Wala na tayong masyadong mahabang oras. Wala na tayong masyadong mahabang oras. Pestilences, epidemics. May sakit na ba sa AIDS? May gamot na ba sa AIDS? What about cancer? Meron na? Wala pa rin. HIV meron na? Wala pa rin. Ano pa rin mga naunang sakit? AH1H, AH1N1, meningococcemia, dengue. O dengue pwede, pero meningococcemia. Napakaraming bubonic plague. Napakaraming sa kasaysayan ng mundo na walang sakit. At nag-mutate, nagkakaroon ng mutation. Kahit yung antibiotic ngayon na dating iniinom, hindi na niya kaya. Kaya mga doctors, mga scientists, continue to, experiment, continue to make a medicine na kailangan makatalo doon sa mga gamot, pero hindi na nila nagagawa. Nalalagpanasan nila ng mga sakit. Ngayon, kailan lang sa atin meron? Mga baboy, ASF. Wala na epekto sa tao, pero mauubos ang baboy natin yan. Di po ba? Pestilences and epidemics. And because of lawlessness, sabi niya, will abound, the love of many will grow cold. This is also one of the signs. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay raw. Lalamig. The love will grow cold. Bakit po? What's happening right now sa atin, mga Pilipino? Ating mga Pilipino. Na-experience na natin ito. Pag medyo G tayo, G, mas madaling lumapit sa kaibigan kaysa sa sariling kamag-anak. Tama po, mali? Tama, mali? Tama. Yun na nakalagay sa Bible. Pagdating ng panahon na yun, ano lang iniisip ng tao? Sarili lang niya. Mas matindi. Have you heard of this China news? Narinig niyo na kung ano nangyari sa China ngayon? What's happening in China? Shocking news in China. And this is really shocking. Bakit to? Ano ang kinakain nila ngayon dyan? Baby. Baby. Why? Kaya nga sabi niya, we should pray for this too. But it will not stop. It is written. Nakasulat Why? What's happening? Shocking news circulated in China. A town in Canton is now on trend taking baby herbal soup to increase what? Health and sexual performance stamina. You can just imagine, para magkaroon ka lang ng papatayin mo at kakainin mo yung baby. Hindi ba yun nakakalagay? The love of many will grow cold. The cost in China currency approximately $4,000. I think it is about Rupiah 2,000. Wala pa nga kayo, nakainak kayo. Mamaya. Taka kayo mag-ew. Later muna. Nangyayari. Yan na po ang nangyayari. A factory manager was interviewed and he testified that it is effective because he is a frequent customer. So meaning, this is happening. Nangyayari na po ito sa China. It's a delicacy whereby expensive herbs, sabi niya, ito isang delicacy na kung saan yung mga mahalin na herb ay nihahalo to boil para ilaga yung baby with chicken meat for 8 hours. You could just imagine. How can you? Imagine mo yan, Mamaya pa kayo magganyan. Masyado kayo makareact. Mamaya. Hindi pa yan. And that's what they're doing right now in China. And he pointed to a second wife next to him who is 962 and testified that they have sex every day. After waiting for a couple of weeks, he took his report to the restaurant when he was informed by the restaurant that the spare rib soup was now available. Meron pa silang code, spare rib soup. Kasi nga, siyempre, nilalaga ito ngayon.
Papadalin ko na, kan makukulangan na naman ako ng oras. Anyway. Yan po ang nangyayari. That's what's happening right now in China. Those are more than one cost a few hundreds in China currency. Yung sabi mga na-abort, medyo mas mababa ng konti ang presyo. Those couples who did not want to sell their dead babies, placentas can be accepted also for couple. Imagine mo pati. Ano yung placenta sa Tagalog? Yung bahay, inunan, bahay bata, di ba? So, people are going back to what? What do you call that? Cannibalism. Di ba bumabalik ang tao sa pagiging hayop? Napakasobra ng tao. Oh. May luya para mawala ang lansa. Yan. Now, tanong ko sa inyo. And these things, nakikita ng Diyos. You remember what we read the first day? Ang Diyos ay Diyos na may galit araw-araw. Every day. He is angry. Because why? He sees these things. Nakikita niya lahat ng bagay na ginagawa ng tao. And I think if you are God, you will not prolong the days of the people. Di ba? Hindi mo na patatagalin. Kung ikaw ang Diyos, baka matagal mo nang inubos ang sangkatauhan dahil sa galit. Nakikita ito ng Diyos. At ito ay nangyayari ngayon sa panahon natin. These are the signs of the last days. So tell me, do you still have more time? May time pa kayo? Masyado pang mahaba? Wala na tayong masyadong mahabang time. So take this opportunity. You finish the Bible seminar. Para malaman nyo, paano tayo maliligtas? Paano tayo makapasok sa langit? Oh. And this is an absolute truth. If you are not born again Christian, you will go to hell. Even if you don't believe, the truth will remain to be the truth. Di po ba? Kahit hindi kayo maniwala, yung katotohanan, hindi mababago yun. It will never change. The truth remains to be the truth. And what is the truth? If you are not born again, you will go to hell. So you must be born again. Walang ibang paraan. At ang magandang balitang ito ng kaharian ipahayag sa buong daigdig, another sign, bilang patutuatan lahat ng mga bansa at pagkatapos ay ano raw, darating ang wakas. Sabi niya, the end will come. Another sign, what is this? Spreading of the gospel. Kaya makikita ninyo ngayon, kahit sa mga countries na kung saan masyadong mahigpit, hindi nila pinapayagan. Ngayon, nakakapasok na ang mga missionary all over the globe. Ang Korean churches, ang ating Life for Vision, we have countries that, communist countries na napasok na ng missionary natin. Kasi why? For that in due time, pagdating ng panahon, you will not say, God, I never knew you. Hindi kita nakilala. We are being given a fair chance. Lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na malaman kung paano ka maliligtas. Lahat tayo, wala ditong hindi. Kaya pagharap mo sa Panginoon, the time of reckoning comes, you will face God, and you cannot say, sorry God, I haven't read your Bible. Sorry God, nobody evangelizes me. Hindi mo ba pwedeng sabihin yun? Bakit to? Ngayon, nandito kayo, mga bago. Hindi po ba? Kami din. Somebody evangelizes us. Kagaya din yun ngayon, mga bago. May nag-evangelize sa inyo. So, pagdating ng panahon, if you will not be saved here, the next week, you might die, you will face God, and what will God say to you? Depart from me. I never knew you. Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. So, it's very important that you must be born again. There's no another way. Walang ibang paraan. Kaya may dalawang lalapit, what will happen? If all these things, lahat ito nangyari na, appears, what will happen? Matthew chapter 24, verse 40 to 41. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. May dalawang babae magtatrabaho sa isang gilingan, ang isang kukunin, at ang isa'y iiwan. What's this? Ano po ba ito? Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan.
One will be taken and one will be left. Luke chapter 17 verse 34 to 35, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Sa kama, kung kayo natutulog, maaari pa nag-rapture, boom, mawawala yung katabi mo kung siya inaligtas. Nung nagtatrabaho naman, ganun din, habang nagtatrabaho, biglang pa nagyari ng rapture, boom, yung isa maiiwan, yung isa maliligtas. Yung isa, mawawala. Di po ba? Going to be a great day for a born-again Christian. Napakasarap na panahon ito. But for those who are not born-again Christian, sorry for you. One will be taken, one will be left. Yan po nakasulat sa Bible. Why? 1 Thessalonica chapter 4 verse 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Grabe happening ito. Ano po ito? Ang tawag dito. Pagkatapos tayo nabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Napagandang event. Napaganda. Ano pong tawag dyan? Rapture. Ngayon sabi ng iba, but there's no rapture in the Bible. Yes, walang rapture kasi if you're going to look at the meaning of the rapture, alam niyo ibig sabihin ng rapture? It is a feeling. What? Ecstasy. Parang, wow, ang sarap na feeling. Kasi bakit? O if you will be raptured, ay ibang feeling talaga yun. Why? Because this flesh will be changed into a glorified thing, into a glorified body. So yung transition, ibang pakiramdam yun. Hindi po ba? Ibang klaseng pakiramdam. Kaya, sasabihin nila, wala namang rapture sa Bible. Wala nga. Bakit? May nuclear ba sa Bible? Wala din naman nakalagay niya nuclear sa Bible. Pero ang mangyayari, nuclear. Nakasulat, susunugin tayo. Wala rin naman nuclear sa Bible. Di po ba? What will happen? Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or He might come next week. Or He could even come. That's rapture. That will happen very, very soon. Hindi na po yung magtatagal. So, what are we going to do? What are we going to do? You finish the Bible seminar. Para pag nangyari ito, makasama kayo sa rapture. Why? What if you are left behind? Paano mangyayari? Will there be a chance will there still be a possibility that you will be saved? Meron pa bang possibility na maliligtas ang isang tao after the rapture? Let's see. Let's look at the Bible. What will happen? Ito ang mangyayari. Pilipino, yung mga, siyempre. At pag nangyari ito, grabe pang gulo ito. Bakit ito? Siyempre, yung iba marahil piloto. You could just imagine, when this happens, kung gaano napaka-chaotic niyan, napakagulo. Bakit? Yung iba baka, siyempre, may mga piloto na born again. Meron mga key person na born again. Marahil yung iba sa electricity, marahil yung iba sa basic services. May mga na-born again. Bilang, boom, nawala. Imagine how chaotic. Imagine kung gaano kagulo itong panahon na ito. Imagine ninyo. May piloto, nawala, o ano nga mangyari? Babagsak. Sa highway, imagine nyo kung gaano kagulo yan. Anong mangyayari? O, magpapanggaan sila dyan. Sa dagat, yung mga na-born again, nawala. Yung mga kailangan tao na napakagulo po nito. Napakagulo. No? 1 Corinthians chapter 15 verse 52, will you please read 3 to 1?
Sa isang saglit, sa isang araw, kisap mata. Imaginin mo, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay mabubuhay, na walang pagkasira. Mabubuhay. Papalitan ito. Kasi bakit? Hindi naman ito tatagal eh. This will only last for how many, few meters above. Pero pag tumas ka, tunaw ito, hindi ba? Hindi ka tatagal because of pressure. So, kailangan palitan ito. And that will happen during the rapture. Masisira ito, babaguhin. Ha? Na hindi nasisira. Imagine the feeling. No? Ganyan ang mangyayari. So, where are we now? Nasaan na po tayo? Nasaan na tayo? Naiksin ko lang po, medyo mahaba-haba pa. From the time of Adam and Eve hanggang sa time ni Abraham, wala pa pong Bible noon. Di ba? Not even a Ten Commandment. Wala pa pong nakasulat. But syempre, may mga namamatay na. What happened? How are they being judged by God? Paano sila hinuhusgahan ng Panginoon? When they face God, paano sila hinuhusgahan ng Panginoon? There's no Bible yet. There's no Ten Commandment yet. Anong paraan ng Panginoon? Palagay nyo, paano sila hinuhusgahan ng Diyos pag sila inamatay, humarap sa Diyos? According to what? Their conscience. Why? Even if you don't read the Bible, kahit hindi ka born again, kahit hindi ka nagbabasa ng Bible, that is what? Innate or meron tayo niyan, conscience. Di po ba? Kaya wala kang excuse. People doesn't have excuse. Why? Because you have the conscience. Even though you did not finish this Bible seminar, even you don't read the Bible, but you have conscience. When you face God, it's just like a black box. Alam mo yung black box sa aeroplano? You know, black box? Yung aeroplano, pag bumaksak siya, meron siyang black box. And yung black box na yan, dyan recorded lahat. Kasi before take-off, pilot, co-pilot, sinasabi nila yan. Check, engine check, propeller check, lahat, props check, lahat yan. On check, lights check. Kino-confirm. Pag lipat nila, naka-record lahat ng pinag-uusapan nila inside the cockpit was being recorded in a black box. In like manner, tayo rin, meron din tayong parang black box, and that is the conscience. What does it mean? Lahat ng ginawa natin, lahat ng sinabi natin, masama, mabubuti, recorded dyan sa ating konsensya. So even if you don't read the Bible, even if you're not born again Christian, you don't have excuse. Why? Because you have a conscience. I'll give you an example. Nangupit ka sa tatay mo. Anong mararamdaman mo? Kaba. Di ba? That's a conscience working. Kaba. Nangalunya ka. Nako, lalo na. Di ba? Nangalunya ka. Nagnakaw ka. Di mo lang kailangan ito. Even without this, alam mong mali. Hindi po ba? Alam natin mali because of our conscience. Now, panahon ni Adam and Eve, ang panahon na wala pa. But during the time of Abraham hanggang sa panahon ni Kristo, meron tayong Bible. And this is what we call the age of the Gentile. Again, nagkaroon pa ng panahon, age of the law. Yung panahon ni Abraham at ang panahon ng mga Hudyo. Panahon in between Abraham and Jesus Christ. Age of the law. Binigay na ang Ten Commandments. So lahat dapat masunod nila. Pero nasa na tayo ngayon? We are under the age of the Gentiles. Or tayo po ay nasa panahon ng biyaya. Ngayon, nasa na tayo ngayon? Nandito na po tayo. Eto na. Nandito na. Lahat ng signs, nakita na natin sa napakaiksing panahon na. Walang masyadong mahabang oras. Then, rapture will happen. Second coming. Sa air lang siya. Then, what will happen after the rapture? Papasok po ito, tinatawag na 7 years tribulation. Sa Bible, 3.5 years false peace and 3.5 years, suffering. Grabe pong paghihirap nito. Grabe. Bakit false peace? Imagine, sabi ko kanyo, it will be very chaotic. Napakagulo niyan. Kasi na-rapture, daming tao na wala. Kaya ngayon, sino? Meron hong lalabas dito eh. Meron dito lalabas in the middle of this
7 years tribulation, lalabas dito si 666. Kahit bata, alam yan eh. Pag sinabing, kumisa, panakot pa ngayon, alak ko, dyan si 666. Even without the knowledge of the Bible, even children knows it, di ba? Alam ng mga bata yan. Uy, alak ka na dyan si 666. Bakit? Alam nila na ito, masama. Hindi po ba? Ito ay tumutukoy kay Satanas, yung 666. Ngayon, ito pa yung nakasulat sa Bible. Babasahin po natin yan. Then, after 3 1/2 years false peace, papasok na sa tinatawag na Great Tribulation. Grabing paghihirap. Then after that, kung hindi kayo nakasama dito sa rapture, papasok kayo dito. Papasok kayo dito. Napakatindi yung paghihirap. Then after that, Jesus' second coming on the earth, bababa siya rito. Then yung mga born-again Christian kasama niya, ito ang tinatawag na Millennium Kingdom. I will not explain it elaborately because it will take more time. But, dito naman sa Life Word Mission sa church, it will be explained to you. No? As you go along, as you attend the church, you will know. No? But for the expense of time, medyo mahaba-haba. Then, after the 1,000 years, magkakaroon na, ito na po yun. Papasok na. Si Satan will be, dadali na siya sa impyerno. Tayo papasok na sa buhay na walang hanggan. Yan po, ang pagkasunod-sunod na nakasulat dito sa Bible. Now, halimbawa, hindi kayo nakasama. After the rapture, you were left behind. Ano ibig sabihin yan? There will be no possibility of being saved. Wala na kayong pag-asang maligtas. It is in the Bible. Yes, it is in the Bible. Yung iba lang, may tinatawag na pre-trib, mid-trib, post-trib, trib-trib. Wala pong ganun. Kaya yung iba hindi nakapaghanda. Pero, after the rapture, halimbawa, let's say, you were left behind. After the rapture, what will happen? Anong mangyayari? Halimbawa, biglang, boom! Kaya, ito sabi ko sa inyo, pagka nag-rapture yung laptop ko sa inyo, ha? Huwag kayong mahiya. Okay, decide pa lang dito lang sa bulsa ko. Pera, wala. Gadget meron. Kunin nyo na lahat yan. But after the rapture, pag naiwan ka, paano mangyayari? Ipinakita kayo dyan. What will happen after the rapture? Apocalypse chapter 13 verse 16. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at mga alipin ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So after the rapture, there will be this kind of things. Palalagyan ng lahat ng tao tanda sa kanang kamay, kung hindi sa kanang kamay, sa noo. Ano ito? Nangyayari na po ito ngayon. Hindi lang kayo nagmamalay, hindi lang kayo nag-aalam. Bakit hindi nyo pinapansin? Binabaliwala natin ang lahat. Bakit ho? Kailangan upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. So, you could just imagine. Nakasulat sa Bible in detail. Why? Kailangan may tanda. Bakit? Hindi ka makakabili. Hindi ka makakain. Magugutom ka, mamamatay ka sa gutom pag wala kang tanda. Kung naiwan ka. Wala nang martir dito. Hindi na uso. Hindi na rin yung pagiging martir mo. Wala na. After the rapture, even though you sleep in the church, you stay in the church, no possibility of being saved. Wala na. Kaya this is your time. Ito lang ang panahon natin. So take this opportunity. At ang lahat, ang hamak, ang dakila, mayaman, madukha, malaya, mga alipin, pinilagyan itong isang tanda sa kanilang kamay o sa noo. Ano yung tanda na yon? Ano yung meron siya? Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw. Sapagkat ito ay bilang ng isang tao, ang bilang nito ay ano? 666. The number of the beast is what? 666. 666. So what does it mean? After the rapture, kailangan mo may tanda. At yung may tanda na yun, may bilang yun sa inside. What's that? 666. Ngayon, ano ba ito? Parang dun sa, yung nakatapos ng Bible seminar. Alam na natin ito. But sa mga bago, kailangan malaman po ninyo. Because some of these things, we are using it already. Ginagamit na po natin ito. Bakit po? Ano po ba ito 666?
Ano po ito kahulugan sa buhay natin ngayon? Marami sa atin dito ginagamit na ito ngayon. Wala palang nagpapatanda, pero may mga nagpapatanda na sa ibang lugar, sa Brazil, yung mga mayayaman, nagpapatanda na ngayon. Bakit to? It's very convenient. Pero kung may tanda ka, hindi mo na kailangan ng pera. It will become a cashless society. Wala na, hindi mo kailangan ng pera. Yun na lang. Yung nandun, natanda sa'yo. Kasi yung tanda doon, nakalagay doon ang data mo. Lahat ng information about you is nandun sa lahat. Kaya, hindi ba? Oo. Ngayon, ginagamit na po natin ito. Ibang senyales. Daniel chapter 12 verse 4. Ngunit ikaw, Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paraot parito. At ang kaalaman ay, ano raw? Lalago. Lalago ang kaalaman. So, ano po ba ito? Tinutukoy na ito, tatakbo ng paraot parito. Tatakbo. Ngayon lang po panahon natin. Pwede kang mag-almusal sa Hong Kong, pwede kang magnanghalian sa Singapore, at pwede kang maghapunan sa Pilipinas. Ano yan? Aeroplano. Di ba ngayon, ang dami na nakakapag-travel? During our time. You know the movie Little House on the Prairie? Napanood niyo yan dati? Little House on the Prairie. Napagandang story yan. Family story. Na yung mga pamilya noon, hindi naman sila umaalis doon lang, kaya ang ganda saya ng buhay nila. No? Doon lang sila, hindi sila umaalis. Pero ngayon, iba na. Ang tao kung saan-saan na nakakapunta, paraot pa rito. Oh, ito ay isang sinyalis din. Kaya nga, wala na po tayong ibang hinahanap na sinyalis. Hinihintay na sinyalis. At sabi yan, ang kaalaman ay lalago. Ano ibig sabihin ito? Ano po ito ibig sabihin ito? Ang kaalaman ay lalago. Great knowledge. Ano po ito? Now, explain it to you in detail. Huwag po kayong ukurap. Alam niyo yung numerical value. Yung ating alphabet, may tinatawag yung numerical value. That is 6. You have to multiply it by 6. Ano ibig sabihin? A is the number 1 alphabet. Di po ba? What is the number 1 alphabet? A. What is the number 2? B. What is the number 3? Ang galing naman ninyo sa math. Okay. 1 times 6 is equals to? Okay. Letter C. 3 times 6. Ha? 18. 3 times 4. Oh. 3 times 4? Wala na po sa 3 times 6. Hinuhuli ko lang kayo. But what does it mean? It's this. Yung pong ating alphabet may yung numerical value. Lahat yan may numerical value. Na kung titingnan natin, yung C, anong number ng C? Ha? 1, 2, 3, it means 18. Yung O, anong number niya sa alphabet? Times 6, is 90. Yung M. Meaning, C, 19, O, 90, M, 78, P, 96, U, 126, T, 120. Ano po ang total niya? What is this? Ano po ito? Computer. This is going to be used by Satan to control you. Ito ang ginagamit. At ito po ay ready na lahat. Kasi bakit? Pag nag-rapture, hindi naman pag nag-rapture, saka parang siya mag-i-invento kung anong gagamitin. Hindi na. This has been prepared already. Tapos na po ito. Di ba ba? Gawa na ito ngayon. Oh, at katagal na natin may computer eh. Di ba ba? Ano ibig sabihin nito? Computer is going to be used by the beast. Bakit to? Anong gagawin ng beast? During that time, you will be monitored. Kahit nasaan ka, mamonitor ka. Bakit? Because of GPS. Di ba ba? Satellite. Kaya kita mo ngayon, di ba? Tayo dito sa atin. Oh, may Waze kayo, di ba? High-tech na tayo. May Waze. Di ba? Oh. Pupunta ka kung saan, Waze lang. Bakit? Because of satellite. Nakikita kung nasaan. Yan po gagamitin ni Satan to control people. At yan ay nakahanda na. That is computer. Oh. Barcode. Kaya during that time, wala na. Hindi na kailangan ng cash. Bakit po? O ngayon, hindi po ba? Dito lang naman sa Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi na ginagamit ang cash. Puro na card na lang. Card na lang. Cashless society na ang mangyayari. Puro card. Yung isa, grabe ang card. Dami yun.
Hindi naman ganyan karaming card. Isang card lang naman. No? And what is this? What is this 666? Alam nyo ba na itong number na ito ay 6, gitna ay 6, ang dulo ay 6. Kung hindi 6, it will not function. Bakit po? That is the number of the beast. Kung wala po yung number, it will not function properly. Ano po ito? Barcode. Ginagamit natin ito ngayon, hindi. Lahat sa punta ka ng grocery, pag tinignan mo, barcode. Di po ba? Barcode, lahat barcode. Yung ating ATM, barcode. Di po ba? Lahat barcode. Computer. Nakakagulat, di ba? Sinulat ito thousands of years ago. Libong taon na nakakaraan. Pero in detail, detalyado sinulat niya what will happen, what are going to be used by the beast. RFID, Radio Frequency Identification Device. That's right, microchipped. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called War on Terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their bodies. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip, for at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips. This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. At meron na po nagpalagay niya, lalo na sa Brazil, yung mga mayaman na tao. Kasi bakit? Hindi na sila makikidnap, hindi na nila kailangan magdala ng pera. Very convenient. Yan na po ngayon, di ba? Dito rin sa atin. And I think in the next year, meron na tayong, multi-ID. Yung ID natin, isa na lang, di ba? SSS, PhilHealth, ano pa? Iisahin na lang papunta na rin tayo dun Para ma-monitor na. It's being prepared already. Kaya, sabihin nyo sa akin, malapit na o matagal pa? Malapit na o matagal pa? What are we going to do? Kung malapit na, ano gagawin natin? It's up to you. It's going to be your choice. Di po ba? It's going to be your choice. Kung alam nyo malapit na, nasa sa inyo po yun. Kaya tapusin po natin itong Bible Seminar. Give yourself a chance. Bigyan ninyo ng tsansa ang sarili ninyo. Malaman, makita ang katotohanan, to know the truth, how to be born again. Kailangan ninyo yun. Kailangan ninyo. Look who's behind our bars. No? Ganyan lang po kalaki yan. Microchip. Parang malaki na ng konti sa butil ng bigas. Very chip, verification chip. Meron na po yan. Gawa na po ngayon yan. Lahat ng iyong data nandyan. Medical record, financial, nandyan lahat yan. Birthday mo lahat, hobbies mo lahat yan. Hindi nyo ba napapansin? Facebook. Hilig nyo sa Facebook Di ba nilalagay kayo ng mga information? Lahat na ng information nilalagay nyo sa Facebook. Yung iba nga lang may mga troll, pero karamihan sa inyo, di ba? Lahat po.
Hindi nyo ba alam yun? Kaya magugulat kayo, kaya may mga email dumarating sa inyo. Paano ako nakakilala nito? Birthday mo, padadalang ka ng, di ba? Greeting sa email mo, may darating. Why? We have been being controlled. Simula pa nung nagsimula ito, we have been being controlled. We have been being monitored already. Kaya after the rapture, boom, this is going to happen. They will just implement it. I-implement lang nila yan. Ipagpapatuloy na lang nila yan. Wala na. Lahat na yung gagamitin ng beast, Satan, o 666, already prepared. At ang usok, hirap nila ay mapapalay lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila mga sumapang samba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Because after the rapture, you have no choice. If you will not, kung hindi ka magpapatanda, you will die in hunger also. Mamamatay ka rin saan? Sa gutom. Di ba? Wala na kahit maging martyr ka niyan. Wala na. Martyrdom will, wala nang saysa yun. Yung pagiging martyr mo. Bakit? Because salvation will be given back to the Jew. Klaro din yan sa Bible. Kaya after the rapture, you will never be saved if you are left behind. So this is the right time for you. Wala na pong naliligtas na hintil. Ang kaligtasan ibabalik sa mga Hudyo. Hindi na po maliligtas ang hintil. So napakagandang opportunity po niyo ito ngayon. Result, God's fury and wrath on them. No chance to escape from the hell. No? Tiger dies, leather remains, people dies, the number remains. May mga pelikula na ng ganito, hindi ba? Naalala niyo mga pelikula? Nila, pati yung buhay nila, ini-scan lang. Di ba? Oh, may mga, kala niyo ba, hindi pa totoo na nangyari na po ngayon yun. Then what will happen? Revelation chapter 16, verse 16, then they gathered the kings together to a place that in Hebrew is called Armageddon. At sila itinipon nila sa lugar na sa Hebrew tinatawag na Armageddon. Oh, nakalagay din sa Bible. Titipunin sila. Saan yan? Armageddon. O, nakahanda na rin po yan. Sa Mehido. Andyan na po yan. Bakit po? Sino maglalaban-laban dyan? Yung mga bansa na against Israel. Diyan na sila maglalaban-laban. Ha? At may nakasulat nga dyan. Its strategic character finds expression in Christian tradition. For Mehido is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of the days. Nakahanda na po ito. Ito po yung Mehido. So, wala na tayong masyadong mahabang oras. Hindi na natin alam. Bukas pwedeng mag-rapture. Mamaya pwedeng mag-rapture. Eh sana naman wag. You pray. Di po ba? You pray. Na sana matapos yung Bible seminar, maka-attend lang tayo hanggang sa last day ng Bible seminar. No? Then, kung mag-rapture na, di okay na kayo. Di po ba? O kahit kasi bakit to. Eh, dalawa kalaban ng tao eh. Tingin ko kayo sa akin. Dalawa ho ang ating hinaharap na hindi natin mapipigilan. Number one is this one, rapture. Hindi natin, bagamat may signs, pero it will happen. Imminent. You cannot avoid it. Number two is what? Your death. Baka mauna yung death. Di po ba? Hindi natin alam ito pareho. So, dalawang hinaharap natin sa ating buhay. Ang delikado. Kung di mag-rapture yung ating kamatayan. Kaya pag namatay ka, saan tayo pupunta? If you are not sure you're going to heaven, 100% you're going to hell. Yan po ang sigurado. Yan ay nakasulat din sa Bible. So, you want to go to heaven? You want to have an assurance of salvation? You finish the Bible seminar. Only 2 days, 2 nights left. This is for you. After this, you can decide on your own. Decision nyo, bahala kayo. You want to come back? It's okay. Wala pong epekto yan sa amin. It doesn't have effect on us. Wala pong epekto sa amin yan. But for you, newcomers, this is for you. Give yourself a chance to know how to be born again. Paano ba? Because it is a must. Kailangan pong ma-born again. Di po ba? Kailangan po. It is a must. Walang iba. And ito po ay ginagawa ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos.
Ito ang gusto ng Diyos sa inyo. Lalo kayong mga bagong narito. Binibigyan kayo ng pag-asa, ng tsansa ng Panginoon. Antichrist, anong mangyayari? Control world for 42 months. Yan po, nakasulat yan sa Bible. Blasphemy, bakit to? Pagdating ni Antichrist, well, siyempre, he will control for 42 months. Ilan yan? 3.5 years. He will control. Yung last period. Tribulation. He will control for 42 months. Grabing gulo yan. Grabing hirap yan. Then sabi niya, I am God. Kasi bakit? He will just copy what Jesus has done. Mamamatay rin siya on national television. People will see it. Makikita nila, oh, namatay din. Kaya people will be deceived. Even the elect. Sabi niya, kahit yung mga maluloko sila, madadaya sila. Bakit to? Ay, ito talaga. Kasi after the rapture, there will be a chaos. Napaka-chaotic niya. Then, He will appear. Siya ang gagawa na lahat para magkaroon katahimikan. So, akala ng mga tao, ay, ito na si Christ. Ito na si Christ. Kasi mga hindi nagbabasa ng Bible. Ay, ito na. Bakit? Magiging tahimik. False peace. Then, after that, He will be revealed. Ito na. Makikita na ng tao. Yung tunay na kulay niya. So, grabing hirap po dito. At makikita siya ng mga tao, mamamatay siya. And on the third day also, mabubuhay siya. Makikita ng maraming tao. Kaya marami sasamba sa kanya, ay, ito talaga, ito. Kaya nga sabi niya, blasphemy, I am God. I will give world peace, sabi niya. Miracle, dead but resurrected. Then, kaya yung mga tao, magpapatatak talaga. Uy, ito talaga yan. Patatak na tayo, patatak. Ito na yan talaga. Di po ba? That's the scenario. Yan po ang magiging scenario. 7 years tribulation. Daniel chapter 9 verse 27, false peace. Yan po, hindi ko na po iisa-isahin. One world government. O ito. Hindi po ba? Ngayon, anong gusto ng mga kwan? Magkakaroon na. Ano ang kahit ngayon, yung mga unification, yung mga, alam mo, pag-iisa-isa na yung mga relihiyon, nag-iisa-isa na sila. Gusto nila magkaroon na ng isa. Bagamat hindi sila nakakasundo-sundo, pero magkasundo sila, magkaroon sila isang pananampalataya. Kahit ang mga ganda, gusto nila magkaroon ng isa. Doon na tayo. Towards what? One world government. Doon na tayo, papunta tayo doon. Kaya mo passport natin, ang passport natin, parehas na, hindi nyo mapansin. Parehas na sa Amerika, parehas na. Hindi mo ba alam? Hindi yung passport niyo sa passport ng Amerikano. Parehas na. Yung ginagamit pinang safety measure, yun din binigay sa atin. Papunta na po tayo doon. Kaya nga nagkaroon ng European Union eh. Kita mo, nakakaisa na sila, iba-iba silang pero EU. Papunta na po tayo doon. Barcode. Meron na tayo nito ngayon. Then there will be last war. Sino po ba ito? Nakikipaggera sa mga Israelita? Sino po ba yan? Russia. Ezekiel chapter 38 verse 1 to 7. At ano yan? Mangunguna sa kanila. China, Revelation. Bakit ho China? Pag tinignan ho nyo dyan, sa Revelation chapter 9, 16, 16, 12, nakalagay dyan in detail, there will be how many? 200 million soldiers. Sino lang ba naman mayroong ganyang karaming population? Sino lang may ganyang karaming tao? China. They're powerful. At napakarami nilang sundalo. You visit there, you visit internet, you click on their weaponry, armaments, soldiers, they have 200 million soldiers. Nakasulat sa Bible, 200 million. See? It's in detail. Detail. What will happen? Zechariah chapter 12, 14 verse 12. Nuclear. Dito magtatapos. Bakit po? What is this? This is the plague with which the Lord will strike all the nations that fought against Jerusalem. Ito ang maging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipaglaban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok. Imagine, Zechariah was written 2,000, 3,000 years ago. Pero isinulat niya, what will happen? Ano raw yan? Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga matay, mabubulok sa kanilalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ano ba yan? Ano yan? That's nuclear. Bakit? Yung flesh mo, mabubulok. Pag tama niyan, parang tunaw yan. Bulok. Ano lalabas? Yung buto lang. That's nuclear. Isinulat na sa Zechariah. 1,000 taon na nakakaraan. What will happen?
That's nuclear. O, wala pa naman. Bakit hindi nakalagay nuclear? Wala pa naman. Wala pang lapis dun eh. Wala pang ilaw, nuclear pa. Pero ipinakita, what will happen? Ano ba ang mangyayari? Yung occurrence, ano ba? Ano ba ito? Anong klase ito? Ngayon, malalaman natin, this is nuclear. Di po ba? Ganyan po ang mangyayari. Pag putok ng nuclear, this will happen. Stand by to copy the message. Standing by. Message follow. That's a GCS execution from the president. I agree on message valid also. Step 1, launch key inserted. Roger. Let's enable the missile. Program flight switch. Enable. Roger. LFO. Unlock code inserted. Stand by. Unlock code inserted. Enable switch. Enable. Enable. Coordinate. Enable command. Yes, this is us. We wouldn't do it all. Call enable. Thank you. Key turn on my mark. Standing by. 5, 4. Very, very near. Napakalapit na. Ang
taong matalino ay nakakakita ng panganib at nagkukubisya, ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. So, gamitin natin yung ating isip, yung ating talino. Come back tomorrow, and on the last day, this is for you. Sabi ko nga, and this is also an experience. Tomorrow is, yung last 2 nights po ang pinaka-importante sa lahat. Don't be absent. Kung may anuman mga problema sa bahay nyo, iwanan ninyo. Ano man ang, kasi na-experience po namin ito. Yung during the last 2 nights, maraming pwedeng makahadlang sa pag-attend nyo rito. Why? Satan doesn't want you to be saved. Ayaw niyang maligtas kayo. Experience namin lahat yan. Struggle po yan. So, you have to decide. Kailangan bumalik kayo bukas. Whatever happens. Ano man ang merong problema, ano man ang iiwan niyo sa bahay, you have to come back. Sayang yung 3 araw. 3 gabi ninyo. If you will absent tomorrow, huwag na kayong bumalik sa isang araw. It will be useless. Importante yung bukas at saka yung pinaka-huling gabi. Why? We will know who we are before God. Malalaman natin. Bakit? Pag nakita mo, hindi tayo pwedeng pumasok. Nakikita natin yung sarili natin, sino tayo sa harap ng Panginoon. And we need humility. We should have humble heart. Yun lang kailangan natin. Wala ditong, lahat po kami, lahat po tayo mga born again Christian. Yan one experience namin. We just need what? Humble heart. Kailangan lang magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Babalik po ba tayo bukas? Siguraduhin po ninyo. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatabo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Don't be deceived. Don't be deceived. Baka isipin nyo, kilala ko naman si Kristo Kilala mo lang si Kristo. The problem is, the question is, kilala ka ba ni Kristo? Yun ay importante. Marami nakakakilala kay Kristo. Sino ba hindi nakakakilala kay Kristo? Sino ba hindi nakakakilala? Yung demonyo nga, nangangatog pa Di ba? Sabi sa Bible, demonyo nangangatog pa nanginginig pa Kilala nila si Kristo rin Yung mga tao nasa labas, palagay nyo, hindi nila kilala si Kristo? Kilala rin nila. Sino ba hindi nakakakilala kay Kristo? He's very popular. Napaka-popular niya. Pero ang tanong is, this is important. Kilala ba kayo? Anong pagkakilala sa inyo ni Kristo? Yun ang importante para magawa natin ang solusyon. Bagamat bukas, makikita natin sino tayo. Makikita natin. At may solusyon na ibinibigay ang Diyos on the last night. Pero importante po yun bukas. Let's pray. Mahabagin naming Diyos na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Naway, kaawaan mo kami, Panginoon. Magkaroon ka po ng habag, Panginoon. At sana, Panginoon, sa pansamantala naming pag-iwahiwalay, ikaw po ang kumilos sa mga taong dumalo ngayon, Panginoon, lalo na mga hindi pa naliligtas. Panginoon, kaawaan mo po kaming lahat, Panginoon. Alam namin na napakalapit na muli mong pagbabalik. At sana, Panginoon, maunawaan ng mga taong hindi paligtas kung paano makapasok sa iyong karyan. This is the very purpose of this Bible seminar, Lord. And please, give them the right understanding and knowledge. Salamat po. Be with us, Lord God, hanggang sa matapos ang Bible seminar nito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ina Jesus. Amen. Amen. Salamat po.